the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. For loving Father, Yahweh. We praise, we worship, and we glorify your holy name. Loving Father, at this point in time, allow us to ask for forgiveness for the things that we have done wrong. Patawad ng Diyos sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kalalisan, upang ang aming mga pupuri ay maging kaaya-aya yan ang sa iyong banal. Salamat po Diyos sa iyong kapangyarihan na patuloy na ibigay sa bawat sa amin. Salamat, palakasan at higit ang oras ng aming pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Nanaway ang aming ginagawang ito ay maging kalugod-gudod sa iyong banal na harapan. Upang anuman ang aming mga pangangailangang personal, spiritual, o maging emotional ay aming mapagtan sa pangalan na Isus. Labing pangalan at babayan mo ang gawain ito sa aming kapwa. Kung saan ikaw ang aming tinanggapin, ikaw ang aming pinapakurihan, at higit sa lahat, ikaw ang aming pinagpilingkuran sa pangalan na Isus. Labing pangalan, sabayan mo at gabayan kaming lahat ng aming pagdililay sa iyong banal na aral upang ang aming pagpuputi ay maging ganap at kasya-siya sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Gawin natin ang
Our reading for tonight according to the Gospel of Luke, chapter 11, starting on verse 1. He was praying in a certain place, and when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. And he said to them, which of you who was a friend will go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has arrived on the journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within, do not bother me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him whatever he needs. And I tell you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and seek finds, and to him who knocks it will be open. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are heaven, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of God. For the things He has done. Ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin. Amen. Pati ang upo na ibinibigay sa atin. So let's sit down and let's listen from this very nice gospel. Anyway, all of the gospel are nice. But this one has emphasis on so many things. Amen? It says about the Father. Say the word, the Father. It says, not your father, not my father, but our Father. Hindi mo sarili ang Diyos, ang Ama. Siya'y atin. At tayo ay sa Kanya. Amen? At sa ating, in our Gospel is described on so many things. Napakarami ng bagay na ipinakaprogram sa atin ng Diyos.
At first, the disciple says, teach us to pray. They did not ask to teach them pray because they know how to pray, but they do not pray. That's why the disciple asked, teach us to pray. Malaki ang pagkakaiba ng turuan mo kami ng pagtawag sa iyo, Ama. Amen? Dahil marunong na tayong tumawag eh. Ang problema, hindi tayo tumatawag. We just rely on something. Mabait naman si Lord. Mas hindi tayo tumawag, ibibigay niya. For sure, na kapag tumawag ka, definitely ibibigay mo ito. Especially kung marunong kang tumawag. Amen? Because the disciples' statement, it says, teach us to pray. They did not ask how to pray. They asked, teach us to pray. Why they were not answered on their prayer? Because the disciples themselves did not have the unity. They have the so-called spiritual difficulty. Pag meron tayong spiritual difficulty, hindi natin alam kung alin ang unahin, saan tayo pupunta. Amen? Kasi kapag tayo, hindi natin alam yung ating hinihingi, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng ating pangangailangan. Amen. So for the thing na tayo lahat ay mataas ang spirituality, mataas ba? Amen. We don't have what they encountered. They had the spiritual deterioration. Bumagsak ang kanilang pananampalataya. Kaya pagtawag sa Ama, hingi sa Ama, hindi binibigay kasi yung kanilang paglilingkod ay tulong ko. Unlike sa paglilingkod ng mga taga, anong chapter ito? Anong bro? Na kapag ang paglilingkod nila, inumpisa ng praise and worship na nasa puso ang inaawit, hindi pa nag-healing message na grasya ng Diyos. Not only that, pati sa mga tagapakinig na alam natin na miracles are forever. In Alhambra chapter is always there. We see lots of people are watching the Alhambra chapter. Especially this coming anniversary, celebration tayo. Praise God. Sabi nila, bakit ba yung Alhambra? Parang tagumpay na tagumpay. Eh dahil sabi ko, alam nila how to call our God. Alam nila kung paano tayo tumawag sa ating Panginoon. When we pray with confidence that He will hear us unceasingly. When we pray unceasingly, walang humpay. Pagdating ng blessing, walang humpay. Amen? Maski may edad na, malakas ka. Kung ang brother Jim, 88 years old. Pinag-aralan ng Sundays 30 years ago. Brother, welcome here in Los Angeles. Bago-bago nung sa sumulong sa akin. Nakikilala ka namin dito. That time, nakahalig ako sa Lord. Gusto ko lahat ng prayer meeting, pupunta ako. Gusto ko mag-aaral. Parang high school graduate. Lahat ng prayer meeting, pupuntahan ko yan. Not the intention of being preacher. Dati mo about preaching. Gusto ko lang mag-addicted ako sa salita ng Diyos. Not only those days, hanggang ngayon, addicted pa rin ako. Dahil nakilala ko yung Diyos na when you ask something from Him, He will give you whatever you need. And most of the time, even you don't ask anything from Him, He will give you everything. Just pray with confidence that He will
tell us, if we look at what the Scripture says about the Holy Spirit, you can see that the Spirit is indeed the most precious gift God gives. Ang katulong natin dito ay 3G. Di ba kayo na kayo 3G? What does 3G mean? God-given gifts. Meron tayong regalo, biyaya na galing sa Diyos. At ang regalo galing sa Diyos, hindi naubos. And because of John 16, also tayo. It says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you in all the truth. Kapag tayo ay humingi or nag-isip ng mabubuting bagay para sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating even sa ating paghingi, hindi pala kailangan biro-biroin mo. You know, last Wednesday, biniro ko si Lord. After 2 months of everyday Bible study, Bible sharing, when I was about to go to the airport, I said, Lord, how about kung bigyan mo ng ilang oras sa airport? Umalis din yung plano para makapahinga. When I arrived at the airport, the scheduled flight was canceled for 3 hours. Hindi ka lumapit mo. Before leaving the airplane, the crew told me, Israel, there's a wheelchair outside waiting for you. I need a wheelchair. I can walk. No, it's your privilege. Dinala ako doon sa baggage area. I got my baggage, and here comes the airline crew. Here is your hotel for overnight. And here's your meal ticket. There's a cab outside waiting for you. Biniro ko lang si Lord, ako madilig ng kunti, ay overnight pa. When I arrived at the hotel, parang ako, ano ba yung pinipit na nila? Maksaw sa kama, tulog. I felt the presence of God. Sabi ko, sarap ng kasama ko ay ang Panginoon. I woke up to 8 a.m. Humiga ko, tingnan ko ng pagbilis. And then, I went down the restaurant. I had soup, hot soup. Then at 4, 5 a.m., the van was waiting for me for my next flight. Imagine, biniro ko lang si Lord na mag-delay. Ibinigay nga yung pagka-delay. So, even in sa pag-biro-biro pala, hindi mo higaan sa biro. Pero kung bibiro tayo, thanks God. Minsan, hindi mo tayo bibiro, pero ibigay mo po yun. Amen. The good thing, say the word, the good thing. Say the word, the good thing. The good thing is that even the disciples who after teaching about prayers, sometimes prayers are not answered because disunity. Amen. Because of so many things. Dito yung mga disipulo nagkaroon ng spiritual deterioration. Sa ating mga lingkod, sa ating mga kapwa, ay dapat tayo, meron tayong maganda tinutubok sa ating paglilingkod. Amen? And sa ating buhay, especially sa ating lingkod, we as disciples need to have this so-called open heart. Not open heart surgery, but open heart with a prayer partner. If you are a disciple, among the disciples. If you are a counsel, with the counsel. With a prayer partner, with a prayer partner. With open heart. Because if you ask, you will be answered by God. Amen. Kapag tayo humingi sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Ask and it will be given to you. Seek and you will find.
knock and it will be opened to you. Imagine the reading. There was a statement that at the middle of the night, a person, actually this reading is a parable that gives us so many lessons. Amen? Amen. So, sinabi ng tao, naripunta siya, he went to a house and asked for something to eat because his friend came in. But he said, no, do not disturb me. I am with my children, I am in bed. Sa atin ba? When we receive some yung mga pakiusan, dinidinayo natin, of course na, yun ang mga anak ng Diyos. Kapag humingi ng pabor, ibibigay ang pabor. Not because in graciousness, kung saan, ito'y pasasalamat natin sa Diyos. Whatever we ask for in His name, it will be given unto all of us. And whatever you do to the rest of your brethren, you do it unto the Lord. Ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Amen. That's why, during last Tuesday, you came up since St. Kevin. That's always the spiritual formation. Brother Gary discussed about the virtues. No? And the three theological virtues, faith, hope, and love. Do you have faith? Yes. Do you have love? Yes. If you have faith and love, we have a certain kind of virtue. No? Pag tayo ay mayroong pag-ibig, dito naman kasi sa ating ministry, we are dealing with three words: faith, hope, and love. If you have faith, if you have love, equals unity. But if love is missing, there will be no unity. If one thing is missing, there will be no unity. But once the three theological virtues, faith, love, is present, nandun ang grasya ng Diyos. When you pray, say, Father, hallowed be thy name. What do you mean by hallowed? When we say, hallowed be thy name, kailangan natin magpuris. Kailangan natin sambahin, kailangan natin i-worship, kailangan natin paglingkuran ang ating Panginoon. Amen? Amen. So that when we ask, forgive us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted us, and let us not into temptation, para tayo hindi matukso. Amen? Amen. Kapag tayo ay palaging tumutugon sa panawagan ng Diyos, wala yung pagsubok na yan. Amen? Amen. Ang pagsubok, hindi nawawala yan. Naandun yan sa mga hindi sumusunod sa gustong mangyari ng Diyos. Akala niyo ba? Lahat sumusunod? Pero hindi. But, there is meron mga sinasabi tayo. And letter of St. Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ilagay ito, or na ito, hindi ko makakalimutan. Ito'y sa lawing ngayon ni Brother Jim, baluti. Baluti yung protection natin. Ano ang protection natin? It's prayer. Amen? At kapag tayo may baluti na protection ng Panginoon, hindi tayo lalapitan ng anumang sabi nito. Put on the armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Kapag tayo ay balot ng kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo tatablan ng mga devil's agony.
Naniwala ko sa Diyos sa buhay? Meron yan. Yung hindi naniniwala sa Diyos, hindi sumasampalataya, at ang sinasampalataya nila ay yung kanyang mga sarili, yung kanilang mga sarili, ang namamayari sa kanilang puso ay hindi ang Panginoon, kung hindi ang kalaban ng Panginoon. God wants you to know and trust Him as refuge, in whom you can build a life of unmatched strength, even in the midst of difficulties. Maski sa gitna ng karinlan, sa gitna ng difficulties, kapag kasama ng Diyos, hindi ka pababayaan. We need to have the word agility. Say the word agility. Agility means yung tayo ay flexible. Hindi ka mayaman, pero hindi ka nakapos. Amen? Amen. Wala kang kapangyarihan, pero sinusunod ang kautusan ng Diyos. Amen? Kapag tayo ay sinuko ng Panginoon, kailangan gawin natin na ibalik ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pray with confidence that He will help us. Amen. At dito, kailangan natin yung ating ang pinakababisang sandata sa paglilingkod at sa paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Kapag tayo'y humingi, tayo ay bibigyan. Kapag tayo'y umato, pagbubuksan tayo ng ating Panginoon. For everyone who has received, in him who 6 times, and to him who knocks it will be open. What father among you, if his son asks for a fish, pag humingi tayo ng isda, bibigyan na tayo ng anak mo? Pag humingi tayo ng isda, ano kasama? Sibuyas, kamatis, bawang at bawang. Amen. Amen. Sweet and sour, bibigyan sa iyo. Hindi ang isda. Parang nakibigyan tayo, parang hindi mo ang bibigyan. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ang lahat ay binibigay sa atin ng Diyos. Kapag tayo'y humingi, ang una nating hihingi, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Upang hindi tayo mapusin, hindi tayo panginain, at hindi tayo dumanas ng mga malalalim na pagsubok. Ang pagsubok, lagi mong kasunod yan. Once naglingkod ka, ang nasa likod mo pagsubok. Susubukin ka. Kung mahina ka, masusubok ka. Pero kung ang dalawa yung Espiritu ng Diyos, ano bang alawan ang dumating, ano bang pagsubok, hindi mo iigahin. Amen? Amen. Amen. And the end of St. Ephesians chapter 4 verse 30. Don't grieve the Holy Spirit. Huwag mo ipagluksa ang Banal na Espiritu. Lagi natin tawagin ang Banal na Espiritu. Don't grieve the Holy Spirit. And the letter of St. Paul, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Don't quench the Holy Spirit. Huwag mo sin. Gusto mo kumapit? O kumapit ka sa Panginoon. Gusto mo lumuhod? Gusto mo gawin ang lahat para sa Diyos? Ibigay mo sa Diyos. At ibibigay ng Diyos ang lahat sa iyo. Naku, nahihiya ako eh. Hindi ka liligtas na mahihiya mo. Pag sinabi, by prayer meeting, hallelujah. Amen. You know, last Sunday, I attended prayer meeting in Los Angeles. Long time ago, nung di pa ako nag-privilege, ang padalangin ko, huwag kang tawagin kasi pag nag-aaral na kayo, brother, mag-MC ka naman. Mag-share ka naman. Hindi ako napunta ng maaga. I always arrive at ikaw and late. Kasi baka makusa ako eh. Mahihiyayan ako eh. When I started preaching, naiba yung kasal ko. I keep on praying. Huwag dumating ang preacher. On last Sunday, hindi dumating ang preacher. That hallelujah to the Lord. So nag-preach ko. Sabi ko, wow. Ang ganda ng kasama mo. Preaching is not a privilege. It is a gift from God. Kapag iyo.
Just like today, Brother Danny asked me, will you be available tomorrow? Tomorrow is not yeah! Ako ba? Not because hayok or galing ako sa to. I want to share the goodness of my God. And I want everybody to see what I say. Kung anong nararamdaman mo, gusto ko rin maramdaman ng aking mga kapatid. Kailangan tayo ay dependent tayo sa kanyang kapangyarihan. Hindi tayo magiging depende sa ating kahulugan, sa ating emotion, no? Kung hindi, doon tayo sabik sa kapangyarihan ng Diyos. Pag meron mong kapangyarihan ng Diyos, maski anong sumalubong sa iyo, hindi ka pagkukulangan. Yung agility, ibig sabihin yung agility na ikaw ay flexible. Wala na akong pera. Pero nakakarating ako kasi sa aparte ng daigdig. Wala akong bawang pagkain. Pero nakayayat pa ako. Hindi. Dahil sa provision ng Panginoon. Whatever you do to the rest of your breath, then you do it unto the Lord. Ano mo nang ginawa mo sa kapwa mo, gagawin sa iyo ng iyong kapwa sa utos ng Panginoon. Amen. Dahil ang ating Panginoon, nandiyan yan sa ating tabi, hindi yan nawawala. Hindi yan kung saan sa nagpupunta. When Jesus spoke this word, the Holy Spirit had not yet been given. No? Minsan, pag tayo ay humingi, nagsalita sa Panginoon, hindi pa tayo tapos, binibigay na ng Panginoon ng answer. Amen? Ako nagulat kay brother kanina. Dati hindi makalakad yan nung wala yung kanyang yung kanyang ayuda. Okay? Ay tumayo at nag-share, wala yung kanyang ang praise the Lord. Ganon ang mga may pananampalataya sa ating Panginoon. In Ephesians 1:13, the Holy Spirit is the power that enables one to live the Christian life. Yung ating buhay. So, Jesus pictured God as an anxious to give this power to those who ask. Ibinibigay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang lahat sa ating buhay, sa lahat ng sumusunod at nananampalataya sa Diyos. Marami sumusunod, pero hindi nananampalataya, sunod daw ng sunod. Kung sa pumunta yung sasunod siya. Dapat yung pananampalataya ay laging kasama. Sabi ko nga, katulad sa ating gawain mo, kapag tayo pag-barbecue, pag namamatay ako yan, ginagawa. Pero pinatay pa yan. Kapag ang kapatid sa ministry, nanghihina, payayin mo. Parang makisip. Because, meron tayo tinatawag na shortfall of the glory of God. Kapos sa kapangyarihan ng Diyos, why? Namamatay ang pananampalataya. So kapag namamatay ang pananampalataya, makahingi, inaantok, nawawala sa paypayan mo. You know, in one of the chapters in Europe, example yan, na-issue ako. Siyempre ko daw, ay si Wi-Fi. Kasi ginawin ko dito ng Wi-Fi. Ba't kung sila yung anniversary, ang kanilang giveaway, pa-Wi-Fi. Ang tawag sa akin si Wi-Fi. Ay, si Wi-Fi lang ako si Wi-Fi. Huwag lang ako si Wi-Fi. Alam niyo yung si Wi-Fi? Pagkahinan lagi uma. Pagtrabaho lagi sa ulit. Yan ang si Wi-Fi, no? So, we should not pray ng basta-basta. Huwag mo dadaanin sa Panginoon, we will pray unceasingly ay ka na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. Sa
ating mga kapatid. Pag wala ang isa, tawagan. No? Then kayo, ang dami na ngayon. Talagang hindi na kayo sa group eh. Chapter na kayo. Hindi dahil sa maraming pagkain, marami. Yung ngayong kulang. Kulang is unahin natin lagi ang ating kapal. Hindi na kulang to. Kapag tayo ay humingi, ibibigay ng Panginoon. At ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating hinihingi kung tayo ay tapat sa Diyos at sa isa't isa. Amen. Kaya kita mo, tayo. Ako nagtataka sa mga taga-alam ko. Miski sa ang anniversary, nandun sila. Nagtatapos sa Toronto, wala na ngayon. Sa Seattle, pumunta rin kayo. Dahil tayo, kapag ang ating gawin ay para sa Panginoon, maski saan doon tayo na, ang gawin mo para sa Panginoon. Miski anong pagsubok, wala yan kayo. Basta, laging kasama mo si Lord. Hindi mo mahingaw na yung salita mo. Kasi marami naglilingkod, salat sa grasya ng Diyos. Short form of the glory of God, kapos sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Sabihin mo why? Hindi sincere yung paglilingkod. Hindi sincere yung pagdalangin sa Diyos. Kapag ito may sincere. Amen? At kapag tayo ay mayroong sincerity sa ating kapwa, sa ating Diyos, hindi tayo pagkukulang ng Diyos. Amen? Hindi tatanong sa akin, bakit ko alam, bro? Ang galing ng kanilang technical. Lahat ng tao na nakikita mo sa isang setting. Saan ito payaman sila sa camera? Kakayahin ng brother, kakayahin. May nagtatanong sa akin, paano ba yun? Sabi ko, madali lang yun. Hindi ko lang yung camera at saka yung ginagamit nila. Kuhan ka. Isipin mo kung nanood ka, kita yun. Hi! It's a worldwide broadcast. Ano ang pinag-usapan natin dito? Hindi naman chismis. Ang Lord, hindi tayo dapat matutunan. We are not supposed to encounter the short form of the glory of God. Lagi tayo gustong takal, siksik, liglig at nagulungan. Doon lang naman ating paglilingkod eh. Amen. Dahil sa ating paglilingkod, doon tayo pinapatuloy ng Diyos. That's recently. Imagine just last June, they sent me to Canada for every part of May. My wife had her mastectomy in the right side. But long time ago, 19 years ago, she was diagnosed with cancer of the left one. But for 19 years, she survived and healed. And last June, the right breast was removed. And she graduated after the chemotherapy. And I said, wow, during the first diagnosis, she survived for 19 years. And now another treatment have done, if she will be given another 19 years, she is 83 now, imagine, plus 19 years, she will be 90. Amen? They were 78 now, plus 20, 98? By the grace of God, kaya natin natin din. Isa na kasusi. Pananampalataya. Meron ba salita ka na? Wala. Palataya. Saan kayo palataya? Sa relasyon ng Diyos. Amen. Pag tumaya sa luto, may talo yan. Pag sa Diyos ka umasa,
Di ba kasi, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, makakaasa ka maligtas sa lupain. Wherever you go, paganda mo yung pangalan ng Diyos. Maski marami pagsubok, ang pagsubok, consider it, parang mo sa mga. Pagpilitik mo, wala na. Pag pinatagal mo dyan, magmamantika niya. Sa pagsubok, inuyay mo Lord, kaya mo Lord yan. Sino mo nakapulong? Kasi hindi ka naman susunod ni Lord kung hindi ka equip. Amen. You know, since I met Brother Jim, 1995 up to now, is 30 years. Imagine, 30 years in the ministry, alive and kicking, strong and healthy as a carnal. Hallelujah. Amen. Is it because ako ay mabait, masunurin? Okay? No. It is because of the graciousness of my God. If we ask something from our God, it will be given unto us. Number one. Ako lang ba pinagpapala? Anybody who serve and ask the guidance of the Lord, everything will be given. There are people na nakakita sa atin, na wala sa atin. Hindi nagbabantay na sa atin pagdating natin doon. No? At tayo lahat, hindi tayo dapat magkaroon ng isang pagsubok na hindi natin makakayanin. Amen? We need to have a spiritual relationship. And the letter said of the Ephesians chapter 2 verse 19. Because we will have a spiritual reward. On 2 Timothy chapter 2 verse 3 verse 12. 2 Timothy 2:12. Spiritual reward. Ano ang spiritual reward? Ito. Isang buhay na kalamat kasi siya. Spiritual and physical reward. Ibibigay sa atin ng Panginoon. Remove the spiritual distress. It is a decay. Kung may distress, paalisin mo yan. Hindi makapabuti sa atin. Ang makapabuti sa atin ay yung dependence natin sa ating Panginoon. Yung dependence natin, hindi sa ating kaya, kung hindi sa kapamilya ng Diyos. Amen. So finally, it must be ng kapatid. Napakaganda ng sinasabi ng ating Panginoon. Let us ask the Holy Spirit to increase our ability to receive mercy and grace from Him. Kailangan, kapag tayo hihingi ng umanuman, increase din yung ating method of praying. When it comes to praying, ako mag-asawa nito. Talaga naman, pag sa Pilipinas, nasaan yung mag-asawa ni Mary and Joseph? One time, I visited them in the Ambel Mansion. The prayer meeting just ended. They prayed. Kumain nila ako, kumain nila sila. Then, sinabi ko sa kagad din kasi papamasabi ako. When I reached their room, aba, kadatapos na ng gawain, nagro-rosaryo na naman. Come to think of that. Sa probinsya mga pinuntahan nila, ang tawag sa kanila, Joseph and Mary, dahil lagi ang dala nila si Mama Mary at saka yung kanilang rosaryo. Everywhere in Quezon, lagi nila, sabi ko nandun, nag-search sa Panginoon. Malakas pa? Napakalakas pa. Ang lakas pa mag-ibig. Talagang masisaan natin natin ang ating pagbibilan as long as we trust our God. We have a God who is more than enough. We have a God na pwede natin pagkatiwalaan, pwede natin bigyan ng pagkakataon na tayo lahat ay mapagnilan, tayo lahat ay mapagnilan sa Diyos. So finally, in the letter of St. Paul to the Colossians, chapter 3, verse 2, kayo hinihiram ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minapal niya
Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabakit at mag-iisip. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagdating ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghalian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya tayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen? At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Amen. Kaya ang sarili, don't just say your Father. He is our Father. Diyos natin silang lahat. Kaya tayo, mayroong isang Diyos, lahat tayo mayroong kapatid. So walang gagawin mo kapatid, kundi mag-unawaan, magmahalan, maglingkod sa isa't isa, nang may katamaran sa pangalan ni Jesus. Amen? At tayong lahat, kapag ginawa natin yan, no? Dapat tayong lahat gagawin natin ng buong puso, ng buong katamaran sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, hindi tayo pagkukulang, hindi tayo paghihirapan. Dahil ang ating Diyos ay buhay. Amen? Sa ating buhay na Diyos, whatever you ask for in His name, it will be given unto all. Ano sabi sa dinadasal natin sa 2 Corinthians 2:7-14? Kapag ang bayan ay kunaaran pinili kayo ng palagi, nagpakumbaba, hanapin ako at talitan ng kanila, mas madelitin ko sila, matatawarin ko sila, at ibibigay ko sa kanilang buhay ng katiwasayan at kasaganahan. Iyon ang unang salita ng Diyos. Kaya brothers and sisters, salamat sa pagkakataong binigay sa atin ng Panginoon, at tayo ay tatayo at aawit ang ating choir bilang pagpupuri sa ating banal na Diyos na sinasamba at hiningan natin ang tulong sa pangalan ng Diyos.
kailangan ang mga puso namin ay sa'yo lamang namin ibigay sa pamamagitan ng aming paglilingkod at ng aming pagsamba sa iyong malalaman. Ang aming pagpupuri o Diyos na ginagawa sa araw-araw sa nakalapit ng aming buhay ay biyayaan na pinagkakaroon sa luwang isa sa amin. Kaya naman, ang buhay na ito, Diyos, sa aming pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil nakilala namin ay ikaw ang aming tunay na Ama. Ikaw ang Ama na nagbibigay ng kasaganaan sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Ama na nagbibigay ng aming kaligtasan. Ikaw ang Ama na nagbibigay ng mahabang pag-unawa na sa kabila ng aming kakulangan at kalabisan, nandiyan ka pa rin sa aming harapan at patuloy mo kaming ginagabayan sa pamamagitan ng iyong pagmamahal na may dampi ng banal na Espiritu. Salamat po at aliyawin sa dahil. Salamat po ng marami sa mga katagang binigay mo sa bawat sa amin na kami ay nakapagdinilay ng iyong kabutihan at pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang maibalik namin ang aming paglilingkod sa iyong kalwalatian at sa iyong kabutihan. Labing pa, nandito kami lahat na may mga kailangan personal, may kailangan financial, may kailangan spiritual, maging emotional man. May sulat pa namin kung hindi Panginoon. Alam mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Na alam namin sa paglilingkudan namin, doon may ginagawad ang lahat ng natutunan ng lahat ng ito, Panginoon. So, labing Father, salamat po na maraming sa gawain ito sa chapter at sa gawain ito sa time all over the world. Nawa po Diyos, patubayan po ang aming servant leader, Brother Mike, ang aming coordinator sister May Harper, at lahat ng leaders at manggagawa ng uwasan ng gawain ito, Panginoon. Naway po ito ibigay sa amin ang pagmamahalan, pagkakain sa pagkukulawaan sa pangalan ng Jesus. Upang kami lahat ay makasunod sa iyong pagkukusan, na nawa kami lahat ay nagkakain sa nagmamahalan sa pangalan ng Jesus. Kaya naman kapag ginawa namin ang lahat ng tagubilin sa bawat sa amin, uuwi kami natagumpay sa tungkapang siksik-liklik at umabaw. Maraming maraming sa dahil, salamat po ng marami at nawa sa mga susunod na pagkakataon. Patuloy ko pong gamitin ang aming buhay, ang aming mga leaders, at darating ang aming prayer partners sa all over the world, Panginoon. Nawa, ikaw lamang ang Diyos na ating sasamahin at paglilingkuran sa pangalan ng Jesus. Naway lagi namin tatlayan ng pag-ibig, ang iyong pagmamahal, lalo tigil, ang dampi ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen.